Gagawa nga po ako ngayon ng kapeng barako, guys. At ito, lulutuin ko na nga po. Gumuha lang po ako ng 3 kutsara. Kailangan po kasing lulutuin nga po ito. Yung iba nga po, diretso na nilang tinitimpla ito. Pero kapag ayaw niya po ng may buo-buo, lulutuin niyo po ito sa kalan. So, ayan nga po, ibigay nga po ito ng tita ko na nasa Tuaw itong kapeng barako. So, usong-uso nga po ang kapeng barako sa kanila. At kapag umuwi nga po siya dito sa Isabela, ito nga po ang pasalubong niya sa amin. Ito ang kapeng barako. So, ayan, request nga po ni Mr. Ay, lulutuin ko nga po daw para matanggalin ko na rin po yung mga bubo. Yan, sasalain ko po yan mamaya. So, ito nga po, pagkakulo nga po niya, madali lang pong kumulo dahil nga po, sa gasol ko nga po ito niluto. Pagkakulo nga po nito, ito na po, ilalagay ko na nga po siya dito sa may pitchan muna upang masala. At dahil ayaw niyo po ng may bubo nga po ito, alam niyo naman po kapag kapeng barako, may mga bubo po siya na parang kanin, ganyan. So, ayan guys, kailangan sasalain muna siya. At pagkatapos ko nga pong masala ito ibabalik ko na nga po ito mamaya sa thermos. So, ayan guys, ang buo. Ayaw niya po kasi yan eh, mister. So, ayan nga guys, dadalawa lang naman po kami, kaya 3 kutsara lang po ang aking niluto na kapeng barako. So, ibabalik ko po siya sa thermos, syempre upang kapag gusto mo lang magkape, ayan, lagyan mo lang po ng asukal, guys. So, ganyan lang po ang paggawa ng kapeng barako. Paglalagay ko nga po sa thermos, ito na nga po, bibigay na natin kay Mr. ang kapeng barako. So, ayan lamang po ang aking video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all.